Konnichiwa J-Peeps, it's your Pinoy Tokyo Boy and nandito pa rin tayo sa Okinawa and may kasama nga tayo today. My name is Pao. Nagwa-work dito sa Okinawa as engineer. Mag 3 years na nagwa-work dito sa Okinawa. Swerte lang din ako sa opportunity na dumating dito kasi yung schoolmate ko, siya yun ang parang nag-recommend sa akin dun sa company na pinag-workan niya dito. Then, yun, na-hire. 2019, after ko mag-board exam ng ECE, ayun, nag-interview, then na-hire. Then, after that, parang pinag-aral nila ako ng Nihongo muna sa Tagaytay na school. Then, after nun, yun nga lang, nagkaroon ng COVID 2020. So, na-halt yung pagpunta ko dito, which is dapat May 2020. Yon. So, pati yung pag-study na-halt. So, online lahat. Then, fortunately naman, mabait yung company. Alam nila yung struggle na, syempre, pag walang work, ganon. Tas COVID pa. So, nagbigay sila na mag-part-time ako, kahit online. So, yun, nag-work ako online from mga 8 to 3. Ganon. 2022, nung nagbukas na yung borders ng Japan, pumunta na ako dito. Then yun, nag-start na mag-work as system engineer. Yes, system engineer. Ayun, ayun, hindi rin ako sanay guys. First time ko mag-interview pero isasama natin to sa vlog natin para makamit pa tayo ng maraming Pilipino na may inspire din yung mga nasa Pinas kung paano nga ba yung iba't ibang reality dito sa Japan and yung iba't ibang way para makapunta sa Japan. So, yung tanong ko, actually maraming same sa'yo nang nangyari na inabutan ng pandemic. So, yan, karamihan din sa kanila is yan, magti 3 years na dito or magpo 4 years kasi nakapasok lang sila nung pwede na after ng pandemic. So, nung pagdating mo dito sa Japan, specifically sa Okinawa. Sa Okinawa kasi guys, ibang-iba to dun sa mainland ng Japan. So, yung naramdaman mo and ano yung sa tingin mong pagkakapareho at pagkakaiba ng Okinawa, Japan sa Pilipinas? Well, sa una talaga sa pagkakapareho mo na tsaka pagkakaiba. Same yung weather eh, parang ganun. Medyo nagbago lang pagdating ng winter. Kasi para siyang lagi kang nasa Baguio. Ako, laki akong Manila. Which is mainit lang, tas lumalabig lang pag umuulan or December, ganun. Or pag naka-aircon. So, yun yung parang naging sa body ko na change lang na medyo nahirapan nung una. Then, ayun, first time ko rin kasing maging independent dito nung all throughout ng life ko from pagkapanganak sa akin hanggang sa pagka-graduate, nakatira ako din sa parents Same time. ko. Ako din. Kaya first, as in lahat ng first ko, I think, nandito. Like, Saing? Hindi naman. Sa cooking, okay. Nagluluto ako sa bahay. Ganun. Naglalaba? Washing na dito eh. Dito na washing. Yan. Ako kasi dati guys, hugas, washing, puro parents ko. Kasi tas panganay pa ako, so may mautusan ako. Kaya pagdating ko dito talagang yun din ang struggle ko. Yung parang, miski kahit ikaw yung gagawa. Tas pag nagkasakit ka, ikaw pa rin. Kailangan mo pa rin bumangon, di ba? So yun. Yun talaga. Then, dahil dito sa Okinawa, sabi nga ni Kuya JP is, unlike sa mainland, ibang-iba siya kasi, una, yung transportation dito. Like, hindi, diba pag sinabi nyo, isip nyo, Japan, on time yan lagi, ganun sa train, bus, and every, pag province, hindi ganun, same yung hindi siya on time, hindi siya sa schedule, ganun. So, yun, advisable dito na kailangan may car. Pero dahil kararating ko lang dito, syempre wala naman tayong sapat na ipon doon para doon. So, syempre, tas nag-help din para sa family, diba magsisend ka, ganun. So, yun, bike muna from sa mga malalapit na groceryhan, ganun. Buti, yung kinuhanan din na apartment sa akin is may mga malapit na convenience store and yung mga groceries, kaya naman ding i-bike yun. Binabike ko ng Hindi weekends. Naman pataas pababa kasi mga lugar dito sa Central parang may mga hill eh. Meron
meron, pero ano na yan, sa huling mga 300 meters na. So konti na lang. konti na lang yun. Tapos yun, dahil nagtitipid din, so kailangan magbabaon ka ng sarili mo. Tapos yun, first time ko, paano ko kaya mapapatagal to? Yung parang yung food prepping, first time kong nagre-research ako, ganun. Hindi ako sanay na. Usually kasi sa bahay namin, kapag nagluto ka, on that day lang siya. Tapos another luto ulit sa dahil nga pagod sa work, dahil nga, ewan ko, nakaka-drain din siya eh. Yung work na gigising ka maaga, yun nga, dahil nga bus yung papunta namin sa office. 9 pa yung pasok, so kailangan 7:30. Habulin namin yung bus ng 7:30 kasi darating ng 8:30 ganun. Yun, ano pa. Tsaka guys, sa experience ko nga dito, so ngayon 5 days na akong nasa Okinawa. Grabe, pinakamatagal na nag-wait ako sa bus, 30 minutes. Kasi 5 years ako sa Tokyo guys, kung hindi nyo alam. Pag 1 minute or 2 minutes more na late yung bus, nagsusorry na yung driver. Dito hindi. Dito parang wala lang. Tapos, hindi, I mean, normal pala sa kanila na ganun. Siguro kasi yung traffic din eh. Parang, traffic din. Hindi mo rin siya i-expect yung traffic. Kaya siguro sa Pinas ganun din, hindi natin ma-expect na dumating on time yung mga public transport natin. Kasi yung kalsada tsaka yung traffic. Ano yung mabibigay mong advice sa mga nangangarap mag-Japan? Tuloy lang. I mean, kung talagang gustong-gusto niyo, ibibigay naman yan ni Lord. Kasi ako rin, nagka-pandemic, ganun, 2 years akong tenga, sabi ko, para sa akin ba to? Ganun. Siyempre, dama talaga sa point, ganun, na parang kine-question ko, para sa akin ba? Pero kung hindi talaga para sa akin, Lord, ganun, tanggalin niyo na, para hindi ako, umaasa, ganun. Pero yun, darating, talagang ibibigay niyo, pag alam niya naman talaga, hindi para sa ito, antay ka lang, ganun. So 2 years kang nag-antay. Abutin na nga lang yung company niya kasi guys, pinag-part-time siya habang nasa Pilipinas siya. Yung iba kasi nating mga trainee na kababayan, talagang tenga sila, nag-aantay sila kung makakarating pa ba sila sa Japan or hindi. So, ayun, last question, sa tingin mo ba worth it pa ring mag-Japan? I mean, 3 years ka na ngayon, lahat ng mga na-experience mo dun sa mga unang taon mahirap, and worth it pa rin ba, and kung ano na yung mga pagbabago sa'yo mula nung una kang dumating dito tsaka sa ngayon? Sa tingin ko, siguro kung fresh graduate ka, ganun. Or yung parang, alam mong hindi ganun kasapat yung kinikita mo sa Pinas, and yun nga, makikita mo dito. Kaya mong kitain dito na mas malaki pa. Sulit siya. Especially kung single ka. Totoo. Pero kung kunyari may family ko, parang feel ko hindi. Unless siguro maganda yung parang binibigay na benefits ng company. Yun, depende rin talaga sa mga ng company. Pero pag single ka, kaya naman, sulit, ganun. Experience pa lang parang dito, aside from sa work mo na inaaral, ganun, nakakapag-study ka rin ng Japanese, which is in the future, kapag ayaw mo na rito, pwede na rin siya maging opportunity pag umuwi ka sa Pinas, parang another job opportunity rin siya, ganun. So, ayun. Saka yung independence din matututunan mo dito. Sobra. And sa mga nag-iisip diyan kung worth it pa ba mag-Japan, yun, iba-iba kasi talaga tayo ng reasoning, iba't iba tayo ng realidad. So, may mga tao diyan na na for them hindi na worth it. Yung may mga tao rin naman na para sa kanila worth it pa. Pero yun, kanya-kanya lang din talaga tayo ng sapatos na suot. So, iba-iba tayo ng realidad. Ayun, thank you so much sa panonood, and I hope may natutunan kayo kay Pao, tsaka sa akin. And kung may kayo, suggestions kayo, comment kayo dyan sa baba. Ano pa ba dapat na Subscribe din kay Kuya JP. Ayun, mag-subscribe daw kayo. Like. So, I mean, kung ano pa ba dapat yung gusto nyo itanong natin sa next nating i-interviewin, and kung sino ba yung gusto nyong interviewin natin next. So, yun, thank you so much sa ikaw yung nabinyagan sa JP interview. Kakain lang eh. Oo, kakain lang sana kami. Pero kasi kakaiba yung story niya. Kakaiba yung story mo. Oo. Sa mga nakilala kong Pinoy dito sa Japan, kasi I mean lahat naman ng story is iba-iba, pero yung way na
ng pagpunta mo sa Japan, hindi siya Mm. estudyante, hindi siya TITP, hindi rin siya SSW, hindi rin siya yung nakapangasawa ka ng hapon. Kaya parang ano siya, it means kung nagawa ni Pao, kung nangyari kay Pao, possible na Mangyari. possible na mangyari din siya sa inyo, sa iba nating kababayan na kung ano yung work mo or kung ano yung degree mo sa Pinas is Pinas. possible na yun din yung magiging trabaho mo dito. Lalo na kung nandun ka sa sa industry ng sa industry, same industry, 'di ba? IT. IT, Sobrang ganun, laki ng engineering. dito ng opportunities. So, yun nagpaalam na kami pero sige, papaalam ulit kami. Thank you so much for watching this video. See you Thank you na. guys.